Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong allegations, di umano, na ang PCO pinagbawalan ang presidente ng Malacanang Press Corps na mag-cover sa mga events sa palasyo. Ito, isinare ni Joey Di Bebre ang post ni Ira V. Panganiban na ito yung title. Presidential Communications Office bans, pinagbawal, President of Malacanang Press Corps, nobody knows why. Tapos, binasa ko ang mga comments. Merong nilagay dito ni Oriel Paraiso Karin. Ito na yung mas detalyado. Title is Malacanang allegedly. I'd like to emphasize that word allegedly, domano. So, hintayin natin ang confirmation ng PCO kung totoo ba ito o hindi. Gusto ko lang i-share ito. Allegedly bans MPC President from Palace. TCP admin March 28, 2025. Okay, basahin ko ang post ni Oriel Paraiso Karin. Concern about press freedom and possible de facto martial law have been raised after Presidential Communications Office reportedly banned Malacanang Press Corps President Chona Yu from covering events in the Presidential Palace without proper grounds. The Malacanang Press Corps is an organization of local journalists accredited by the government to report on presidential and Malacanang activities. Sources familiar with the incident said that Yu, a former People's Journal reporter assigned to Malacanang, resigned from the newspaper and transferred to DZME radio station, both PCO accredited media outlets. Despite submitting a new letter of assignment from DZME, the PCO allegedly placed her application under review, effectively barring her from covering palace events until further notice. Traditionally, MPC members switching between accredited media outlets face no issues as long as Malacanang recognizes their new employer. Okay. So, media groups and cause-oriented groups condemned the move, but the PCO never addressed the controversy. Okay. A source cited two retracted press releases, one falsely announcing US-based Amcor Technologies relocation to the Philippines, and another wrongly stating Marcos Jr.'s push for Tonga, Bhutan, and Nepal to sign the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Most notably, PCO Secretary Jay Ruiz falsely declared during a House probe that we lost Sabah, despite the Philippines' ongoing territorial claim. Ruiz also never corrected this statement. Malacanang Press Corps officials are seeking clarifications from the PCO and have requested a meeting with Ruiz, but no schedule has been set. Meanwhile, Yu, a 9-year Malacanang reporter, remains sidelined without explanation. The repeated denial of journalist accreditation and the PCO's history of misinformation have fueled fears of increasing media suppression under the current administration. So, yun mo.
Ito, may comment dito na maganda. Lords Reyes, might be a miscommunication. Just like BBM Remulla saying one thing from the past, then miraculously forgot they ever uttered those statements. Hirap na silang ipagtanggol siguro. So, hintayin natin ang confirmation ng PCO dahil these are reports na hindi pa sana naman dahil accredited naman yung DZME. Kasi nag-transfer ng media outlet yung presidente ng Malacanang Press Corps. People's Journal, nag-resign siya, pumunta sa isang radio station. As long as accredited ng Malacanang, wala sanang problema. Bakit siya binan? Reportedly lang, allegedly. So, kaya may speculation. So, sana maging ang freedom of the press napaka-importanting karapatan ng tao yan, yung right to information. Kaya dapat ang tao is malayang mamahayag, basta lang wag masubrahan kasi may limit naman po yung freedom of expression. So, inaabangan natin ngayon si Yusek Claire Castro. Wala pa akong naririnig na pahayag niya tungkol dito. I hope ma-clarify kung totoo ba o hindi. Okay. Isa pang hinihintay kong pahayag ni Yusek Claire Castro, yung anong masasabi niya sa bagong survey, yung resulta ng Publicos Asia survey na kung saan grabing pagbulusok ng ratings ng Pangulong Marcos Jr., pati na rin si Speaker Martin Romualdez, sobrang baba na ang trust and approval rating ng Administrasyong Marcos. Samantalang si VP Sara, tumaas na. Si VP Sara lang ang top government official, among the top 5 government official na tumaas ang kanyang trust and approval rating. So, maghintay tayo ng pahayag ng Yusek Claire Castro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon at namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. So, panoorin nyo ang video na ito. Gina na ko nga siya mo saka kay Og mo na ni ang natagaan ng mugero ni ang nagisandig ang ilangero, og mo na ni ang ilang atop nga tanggalon karon. Kung makita gid nato nga dako na kay mga bulsot ang ilangero. Nga putol na ang ilangero nga ilang gatangtangon. Karon dong, unsay imong maistorya nga karon natagaan na mo og yero og dili na mo maulanan?
Pasalamat po sa Ginoo kay di na yung maturon. Salamat sa taning nag-sponsor ning sin. Thank you. Oo. Sumuna ni Angero nga nakadot sa ilahang balay so dili na gid sila matuluan. So salamat daw sa nagatanaw sa video og sa nagtabang ini og sa Ginoo.